Buhay Love Stories. Hinayaan ko lang muna si Era sa ganong pagturing niya sa akin. Kinagabihan, nagayasin na pa ako na makipagsayawan sa baryo ni Nika. Sumama kami ni Nicanor at nagulat ako noong makita si Nika. Lalo siyang gumanda. 2 beses ko siyang sinayaw noon. At unang sayaw pa lang namin ay nalaman ko na wala sila ni Nicanor. Ikaw naman talaga ang gusto ko eh. Kaso ewan ko ba sa'yo, sabi niya. Bakit mo ako gusto? Farmer lang ako, sabi ko. Kahit ano ka pa, basta gusto kita, Derek, sabi niya. Eh di maganda. Sagot ko, pero parang ayaw ko pa rin tuluyang mag-commit sa kanya at magpapangatlo pa sana ako ng sayaw kay Nika kung hindi lang nagkatrobol. Si Canor ang dahilan ng gulo kaya't umuwi na kami. Kaming 2 lang. Naiwan si Paco dahil may kakausapin pa raw silang babae. Tumuloy kami ni Canor sa kubo. Nag-inuman na lang kami doon at panayang hingi ng pasensya niya dahil sa gulo ng sayawan. Masyado ka kasing bad boy tol eh, sabi ko. Pero hindi siya nagsalita. Noong malasing kami ay bigla siyang napaluha. May problema ka? Baka makatulong ako, sabi ko. Umiiling siya. Hindi pa kami gaanong lasing noong maubusan kami ng alak. Gusto pa niyang bumili noon pero masyado ng gabi at kakailanganin na naming manggising pa ng tindahan. Tulog na lang tayo, sabi ko. Sa kubo kami natulog noon at isa yon sa sobra kong namis. Ang matulog sa kubo kahit na malamok. Masarap kasi ang hangin, presko at yon ang madaling magpatulog sa akin. Kaagad pa akong nanaginip at kakaiba ang panaginip na yon. Kasama ko daw si Era sa kubo at kami ay nakalimot sa aming sarili. Nagulat daw ako kay Era dahil iba ang ginawa niya sa akin. Pero nagising ako mula sa panaginip na yon at naalimpungatan ako nang makita kong totoo pala ang na may kakaibang nangyayari. Sa gulat ko'y naitulak ko si Canor. Anong ginagawa mo, tol? Tanong ko. Matagal ko nang gustong gawin yan sa'yo, Derek. Sagot niya. Naamura ko siya sabay tanong na, bakla ka ba? Tumangutango siya. Muli ko siyang minura saka ako tumayo para umuwi pero sinundan niya ako. Umiiyak sa paghingi ng tawad sa nagawa niya sa akin. Pero hindi ko siya pinakinggan. Noong pigilan niya ako, hinawakan niya ako sa bewang at nasuntok ko siya. Saka ako pinagmumura. Sinabi kong nandidiri ako sa kanya. Hindi ako nakatulog noong gabing yon dahil kay Canor. Gusto kong isipin na panaginip lang yon kasi hindi talaga ako makapaniwala na napaka-bad boy niyang tao eh. Napaka-astig niya ng kanyang personalidad pero bakla pala. At ang masakit doon ay siya ang naunang gumawa nun sa akin. Ako ay isang model doon sa Ermita. Gabi-gabi sa disco at nagpapabongga. Sa pagkain tariray, talbog lahat nila. Ang mga foreigner ay nagkakandara pa pag ako'y sumayaw na. Kinabukasan ay wala akong balak na lumabas ng bahay. Nasa akin pa rin ang pandidiri kay Canor at ayaw kong makita siya. Hapon noong dumating sa bahay sina Roberto at Lucas, may dala silang sulat galing daw kay Canor. Anong nakasulat dyan? Tanong ko. Ewan? Nakadikit kaya tong sobre saka sabi niya, wag daw babasahin. Nag-away ba kayo? Itapon mo yan. Sunugin mo. Utos ko. Baka importante yan. At saka parang hindi na siya babalik eh. Umiiyak pa nga nung umalis eh. Babalik na raw ng Maynila. Basahin mo na. Hindi ko pa rin binasa. Sinabi kong umalis muna sila pero makulit si Lucas. Ano bang problema?
Ano bang pinag-awayan ninyo? Pareho kayong umalis at kararating nyo lang eh. Mag-aaway pa kayo? Bakla si Kanor. Pinagsamantalahan niya ako kagabi. Natulala silang dalawa. We, hindi nga. Narinig kong sabad ni Paco na biglang sumulpot sa pinto. Dumiretso sa akin sa kanya ako kinamayan. Sa totoo lang, noong umalis ka papunta ng Amerika, nagtapat sa akin si Kanor na at hindi ako makapaniwala. Pero ipinaliwanag niya sa akin kaya naniwala na ako. Umalis muna kayo, utos ko sa kanila. Pero bago sila umalis ay nabato ko pa ng tsinela si Paco dahil sa tanong na, Bossing, ano pakiramdam? Makaraan pa ng isang araw ay nagkulong ako sa bahay at naisip ang napakaraming bagay na parang nagsisisi na rin ako kung bakit pa ako umuwi dito. Dahil sa nakaka-bad trip na ginawa ni Kanor na kapatid pa naman ang babaeng mahal na mahal ko. Biglang sumugod ulit sina Paco sa bahay tanghaling tapat. Ibang itsura nila at para silang nakakita ng multo. Nanginginig pa si Paco habang hawak niya ang sipi niya. Basahin mo, tol. Sabi niyang parang maiiyak na hindi mawari. Binasa ko nga ang mensahe. Hay, kaibigan ka ba ni Nika? Nagpakamatay kasi siya eh. Nagbigti. Hindi namin alam ang gagawin sa bangkay niya. Ganito ang nabasa ko. Si Nika? Sino ba yung nag-text na yan? Tanong ko kay Paco. Tinawagan namin yan. Bakla yan. Kasamahan daw ni Kanor sa trabaho. Si Kanor ang sinasabi niyang Nika? Tol, si Kanor yung nagpakamatay. Kwento pa ni Paco sa pakikipag-usap niya sa nag-text. May sulat daw na idinikit si Kanor sa dingding ng kwarto niya. Sulat daw para sa akin. Nika daw ang pangalan na gamit niya sa Maynila at nagtatrabaho siya sa isang gay bar doon, sabi ni Lucas. Sa bagay, ni Kanor naman ang pangalan niya. Tinanggal lang niya yung Nor. Naging Nika. Hindi pa rin ako makapagsalita noon at sila ang inutusan kong pumunta sa bahay ni Kanor para ipaalam sa mga magulang niya ang tungkol doon. Kaso ay kaagad din silang bumalik dahil nakaalis na raw ang mga magulang ni Kanor papunta ng Maynila. May tumawag na rin daw sa mama ni Kanor tungkol sa nangyari. Ang mga numbers ay nakuha daw sa sipi ni Kanor kaya sila nakatawag at nag-text pa kay Paco. Gusto kong sisihin ang sarili ko noon. Lalo na't nasasangkot pa ako sa pagpapakamatay ni Nicanor. Pero parang lutang ako. Hindi ko alam kung papaano haharap sa mga tao. Noong sumunod na araw, balita ni Paco na idadating na si Kanor. Kasama daw ang isang baklang mahaba ang buhok at nakamika pa talagang Nika ang tawag nila kay Kanor. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Dumating si Roberto noong unang gabi ng lamay. Hindi ka ba pupunta, tol? Tanong niya. Napansin ko may hawak siyang papel. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Tol, ito yung sulat ni Kanor na nakita nila sa kwarto niya noong nagpakamatay siya. Sabi niya, nanginginig ang kamay ko noong kunin ko ang sulat na yon. Binasa ko. Mama, Papa, at mga kapatid ko, patawarin niyo ko. Hindi ako masaya sa buhay ko kasi itinatago ko ang totoong pagkatao ko. Nahihirapan ako sa ganito, kaya magpapaalam na po ako sa inyo. Sa lahat ng mga kaibigan ko, at lalo na sa nag-iisang taong minahal ko ng higit pa sa buhay ko. Derek, mamamatay akong dala sa abnormal kong puso ang pagmamahal ko para sa iyo. Tanggap ko ang katotohanan na hindi mo ko matatanggap pero nasaktan ako ng sobra sa mga sinabi mo sa akin at kapag naiisip ko na galit ka sa akin, ay nakakaramdam ako ng wala akong dahilan para mabuhay pa. Hindi ako galit sa iyo, Derek. Nauunawaan kita at mahal na mahal pa rin kita. At mamimiss kita. Mamimiss ko ang mga mata mo, ang buong mukha mo, na alam kong kahit kailan ay hindi ko na muling makikita pa. Paalam, paalam sa'yo, mahal ko. Ilang ulit mo na itinatanong sa
aking pagmamahal, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita hanggang ang diwa ko tanging sa'yo laan, mamalik kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Noon ay hinanap ko pa kay